Sa tanan, malipayong buntag alang sa usa-usa. Naghanap, no? Ngit-ngit ba? Or nahawag yung mata mo rin nahanap na? Napahanap na, no? So, salamat sa Diyos nga ang Ginoo nato naghatag na po nato og uwan unya karon init na sad. So, salamat sa Ginoo sa iyahang magkanunayon gyud nga provide nato sa mga kinahanglan nato pagkaon, provide nato sa Ginoo. Nakapamahaw ba mo? Ang hilig mamahaw, nakapamahaw. Ang mahilig mamahaw, unya napupanyudto sila mamahaw. So, pagkaon provided daw sa Ginoo, hangin, tubig, o adlaw ang Dios nag-provide ana tanan. Ug kana nga mga butang dili gyud na mahatag sa tao. Amot lang okay sa imong hatag ninyo hangin, pwede mo matong ospital palit mo oxygen. Niya mo di mo siyopol sa kadlaw ni kahorot bayad sa pud ka tag 1,200 na kada usa ka tangke. So sa kadlaw ang oxygen murot ra man siguro na og 8 hours ra man siguro na. So kada adlaw magpuno ka 1,200 para sa imong hangin aron ka mabuhi. So kung tan-aw na to pag-ayo in 1 week, pila ka 1,000 mo bayad aron mabuhi ka. Pero ang Diyos naghatag nato libre gyud nga hangin nga gihatag nato. So mo na nga ang Ginoo nato grabe gyud ka maayo sa kinabuhi sa tao nga bisan unsang butang nga gikinahanglan sa tao gi-provide na sa Ginoo aron lang ta mabuhi, gi-provide sa Ginoo tanan aron makaila ta kung kinsa gyud ang Dios ug unsa siya kagamhanan sa matag usa. Kung imo makita imong palibot, napay maka-imbento isa ka na lang o sa kabuk dahon sa tanong dili na ma-imbento o pwede na siguro ato sa mga grocery mga mall na ay baligya dito nga mga artificial, di ba? Daghan kayo artificial. Pero artificial na siya, dili na siya tinuod, di ba? Wala na sa tinuod nag-exist. So ang butang nga nag-exist karong panahon kanang mga butang ato makita sa palibot, ang Dios naghatag niya ng kinabuhi tungod kay kahibalutan nga dili mahatagan sa kinabuhi sa tao kanang mga butang tungod kay normal ra ta di tagamhanan. So ang Dios nato gamhanan ug ang Dios nato nag-provide sa tanan bisan mismo nga atong kinabuhi. Praise the Lord nga nakabata pa mo ron. Diba? Salamat po sa Ginoo nga nakabata pa mo dito. Diba? Puhon basin og iligmata nato tunaw tas langit. Di ba? Sa ingon ana ka maayo ang Dios nga bisan tinuod sa daghang mga problema pagsulay sa kinabuhi sa tao, still ang Ginoo nagpabilin sa iyang pagkamatinman. So the word of life mao ni ang Ginoo sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa kinabuhi ingon si Jesus, ang tao dili mabuhi sa pan lang kundi pinaagi usab sa mga pulong nga mogawas gikan sa bakba sa tuang Dios. So but kasabot nga ang tao dili mabuhi nga kana bang tibuok nga katibukan sa kinabuhi tungod kay ang tao dili lang physically atong pakaron kundi spiritually dapat mukaon sa ta. So wala na to hatagi kaayo dakong pagtagad ang spiritual nga pagkaon compare sa mga pagkaon nato physical. Nga naman ingon ta na tungod kay ang pagkaon physical pwede ta mamili. Di ba? Ang sesudari niyo ron buntag. May sudan. May sudan. Napa may sudan rubuntag kay Nelson Gono. Kuan ko niya wa ko siya mahaw. So anyang sudan among kanon niya kay iyang nagibawon. Kamo sa may inyong gikaon ganina. Di ba? Kung kada buntag ka mo ka buwan, hindi ka mabuwan na sad, hindi ka sa mabuwan na sad. Layon ta kapuya po din sila tagkaog buwan kinihon na tani. So, utanon na sad. Nya kung straight na kung kagkaog utanon, sa naman yung mura ng tag-ud, ali sila tagkaog sagbot. Karni na sad. Igsuon, ang pagkaon nato physical, pwede ta mamili. Di ba? Kada adlaw, lain-lain tag-sudan, kaon mo sa bunsang klases pagkaon, kaon mo bisag
Sa kay ganahan ka, di ba? Ganahan ka nga makapalit. So ingon na ang tao dili matagbaw, ingon na ang tao nga mangita gyud og ganang katagbawan sa physical nga lawas, nga dapat mukaon gyud ta kay kung di ta mukaon maniwang man sad ta. Di ba? Kung dako kag kaon nga niwang ka, ay problema na nato. Kung ano na, di ba? Kung saan na nahitabuan na. Hindi, ingana lang siguro po imuhang gilawasan. Pero kusog ka ni tapulay sa nga dali makahili sa imuhang lawas o pagkaon. Di ba? Sa ingon na siya, spiritually, physically, ang tao na mili kagikaon halos kada adlaw pamahaw, panito, panihapon, mukha unta, dili gyud straight atong sudan nga buwan sa buntag, buwan sa udto, buwan sa hapon. Unya og litson po, litson sa buntag, litson sa udto, litson sa hapon. Ikaw og malitson, straight kag kaon sa kasimana puro litson, inig ka Domingo, patay na ka. So, mo na straight kag ka og baboy sa kasimana pag anda na lang naglumon kay ano, patay ka. Tungkol sa klase nga ingana nga klase sa pagkaon. So mo na mga kaigsunan, ang pulong sa Dios sa gaingon sa tao. Nga ang tao dili lang mabuhi sa tinapay. Di lang ta mabuhi sa physical na pagkaon lang, kundi mabuhi usab kita diha sa mga pulong na magawas gikan sa baba sa Dios. Kinahanglan ta mo basa sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ta nga mo devotion mo pakli sa inyong Biblia o mo basa sa mga pulong sa Dios nga naa diha sa inyong Biblia. Okay ba mo? Ha? Kisa may nagbasa ninyo no? Ha? May pa si Mael, isa pas kamot. Okay? Kaya nga naman, nga nung wala ka nagbasa, tungod kay wala na to hatagi dakong pagtagad ang atong spiritual need. Okay? Wa na to hatagi o kana bang higayon ng atong espirituhalong kinabuhi makakaon sa pulong sa Ginoo. Hinumduman na to ang lawas kada adlaw tong ipakaon. Mamatay na ni pohon. Okay? Kanang lawas ang kada adlaw nimo gi atiman atubang sa samin. Ug moingon dito, kapuha gyud ang tawhanan na sa samin. Di ba? Pakaon ning nagtarong, imuhan ning giatiman, pero maabot ang adlaw nga ilubong ra nagbalik sa yuta. Pero ang atong espirituhanon nga kahimtang sa kinabuhi mao niyang mulungtad. So mao na nga ang atong kalag ug ang atong espiritu mao ni matubang sa Ginoo kinatong lawas bilik ra man sa sementeryo. So kini atong kalag ug espiritu mao ni mobalik sa Ginoo makinatubang sa Ginoo. Ug mao na ang ato gyud siyang pidingan pirmi sa mga pulong sa Dios tungod kay mao ni siyang mulungtad sa tao. Di ba? Mulungtad na ang kalag. Tuo ba mo ang kalag mulungtad? Hindi pa na mulungtad, di na pangajian. Ha? Nga? Ang kalag dito ang waas, ang purgatorio, dalhat lagi. O, di ba? Ingana mo na. So, kung wala ka nagtuo, ang kalag mag-exist o mulungtad, di na ta magagawa-hago o pag-ampo ngayon na nga. Karoon yung taon tos Nilson, kaya bukan na ba ito? Di ba? Sa maringon na ba? Nga, ang tao, magijawat na lang, tungkol kinasayod siya nga ginabuhay ang tawhanan sa buhay pa sayok o daghang sala nga ginabuhay. So, mga nga, ang challenge na po ninyong kamuntagon is kinahanglan kang mo kaon yun tas pulong sa Ginoo. Amen ba? Ha? Kaon tas pulong sa Ginoo kaya mao niya itong spiritual nga pagkaon. So, kabuton sa Ginoo nato, ingon din ha, the key to happiness is to be able to change pain into pleasure. O niya, darkness into light and sorrow into joy. This can occur only if we have the courage to change. So, ang kalipay ko sa tao, kaya ang gusto sa Ginoo nga malipay ta, di ba? Gusto sa Dios nga malipay ka. Ganahan ba mong malipay? Okay, ang tao malipayon, ang yawi ko no sa kalipay is kining kamao ka ba mo utro sa sitwasyon sa kinabuhi. Di ba? Kamao ka mo usab kintahay naa ka sa kasakitan, sa kibalo ka mo twist. Diba? Kasama mo sa twist?
kahibaw mo baliktad. Okay? Nga ang kasakitan di ay nga atong gibati or mga problema sa kinabuhi, pwede na to siyang himuon nga bang baliktaron na to. Okay? Baliktaron na to. Pwede na. O nag-uol ka karon, namatay yung baboy. Okay na. Ngayon kang baligya. Di ba? So, pwede rin na siya kayo. So, depende na sa imuhang giunsa nimo pagtanaw ang kahintang o giunsa nimo pag-usab ang sitwasyon nga imuhang yatuma. So, truhon lang nato. Kay kasagaran mo gud nato mga kuan mo ta kayo na bang dali kitang matouch, di ba? Dali kitang mabalaka, dali mag-uol o may problema na gyud siya. Di ta ka mao mobaliktad sa kahintang. So mana ang yawi kuno sa kalipay is kamao ka mobaliktad sa sitwasyon nga imuhang giatuma. Kung nakas problema ron, saan nimo na pagbaliktad? Ha? Pastor, kung saan nagbaliktad kay lagi problema. Ha, mukob na ka, muhayang naman. Problema jud gihapon. Di ba? Usay inana na akong gibati nga di pa madag baliktad. Pero depende na sa imuhang emosyon. Emosyonal mo din tao, di ba? Dali kitang matouch, dali kitang kanabang emosyonal kay ta. Kaya kung naa nagali nato ng problema, mula kang gihagsakan sa tibuok kalibutan. Pero gamay ra jud yung tapon, di ba? So kaya na siya baliktaron. Okay, kaya na siya baliktaron. So ang yawi sa kalipay, baliktaron na to ang imuhang kagulanan ngadto sa kalipay. Sa ingana siya nga twist lang na to. Balihon. Sabot kung say balihon. Di ba? Baliktaron lang na to. Ingana lang na siya nga paagi. Okay? So dapat na kung may kaisog na mabuhat ana. Sunod is healthy. Okay? So ini ako nang gibutang diha. Mo ni ang gikaon atong pag-birthday ni Daniel. Nya kay wa man ko kahorot. Nakuha lang yung bring house food. Diba? Kisa yung galuto, anak. Pero ito yung lamia di ay sa healthy. Kaong tag-healthy nga mga pagkag. Healthy mo na kayo kay tinibuo ko ng manok. Na Bisaya pag yun na. Diba? Iluto mo, no? Ha? Ayun, taruhan mo na diha. Nang tupad na, sinumba po ng manok. Kung yan na po ibangos diha ng isumba. O gusto na usa, baka po lang usa nga sinabaw. So, gusto na po nilang patyon. Mo na nga ipakaon mo nilang daghan. Okay? Yung na ang gusto sa Ginoo sa tao na magkinabuhi ka nga healthy. Gusto sa Diyos nga mahimo kang himsog. Sabot mo sa himsog. Alive, alert, awake, o unsa pa, enthusiastic kaning update ba? Diba? Sa inyo na ang gusto sa Ginoo nga kaon tag mga saktong pagkaon, di lang palabi, tumutuo mo na kung sa dili kanang manok ka diha, ang ikuha rin na ko diha, kinagamayan rin yung kaayo nga kanang hiwa. Kamay rin kaayo, mabita na nadanan ng uli kay naikog sila ng kaon ko, gamay rin naikog ang pastor, nalhala na pastor, kasi mauwaw ka mapunit, ana. Kaya mahibawaan mga ako, may katubangan eh, mahibawaan nga na ko kung kaon, kung ako nang makuha. Wala nga, gamay yun lang nato eh, kaya basin na rin kung ipadaan eh. Ipadaan yun! Ipadaan yun na, mo na nga pag-abot sa balay, dito ra. Okay? So, impas gina, dali na kayo. Okay. So, healthy nga mga pagkaon, dili like anaha nga, kanang usada ha, mga fatty food mangguna siya. So wala nga dili gid na siya pwede sa tuang kanang murag karon natataman nga pinigkaon nato hala hugdon gyud nato kay murag lasa po na nimo na. So dili mo na healthy is kamao ka mo control sa imong panlawas kung unsa imong dapat kanon o dapat dili nimo kanon. Okay? So healthy lang. Kay nga naman bisan pag mag-unlang kag kwarta nga imong lawas na problema, wa gyud ay lami. Kabantay mo sa unas gagmay patang bata. Makakita gali tag tao, bisan ako sa una, makakita ko wala bang mulabay kong tindahan, makita ko daw kong tao nga muang mangi snacks sa tindahan.
niya maginom-inom og royal o niya magkaon-kaon biskwit murag langit naman na kay natos gagmay ba ta lamit ako din nanay murag maglapok po tag-apil inom nila mudako lang nito na lang trabaho how ginang paliton tanan sa pag dako lang na wala trabaho wala mo lamit gabi kog lamit hindi mo na lamit sa bata lagi ganahan na sa mga bata pa bitaw so mana nga ang tao dapat ka mao mo kontrolar sa atong kanon nga makadaot ba og dili okay aron nga ang healthy nga panlawas ato ang masinati so ganahan mo ka mamahimong healthy ha ganahan mo ano ka problema ning kaniwang kay okay kay na kay dili man mo kuan di man ka malnourished nga pagkaniwang kaya malnourished mo sa inyong pagkaniwang kinahanglan na jud ka pilingan ipaapil ka sa eskwelahan o piling okay so ikatulong butang nga gusto sa Ginoo nga mahitabo sa akong kinabuhi gusto ang Dios nga mahimutang balaan ingon din ha a true Christian desires to be free from sin not to sin freely masabot pasabot ang tinuod ko ng Kristohano nagtinguha siya nga mahimong gawas nun sa sala ug dili nga magpakasala lang nga libre abang okay ra bisag unsa Kristohanon daw langit naman ko okay na ko magkuan buhat bisan unsa kay nalangit na ko kay bawo na taas ko padong dili una na ang tinuod nga Kristohanon naninguha siya pag-ayo kung unsaon niya paglikay ang sala unsaon niya nga ang sala dili mo kanabang permanente niyang mahimo sa kinabuhi mao na ang tinuod nga Kristohanon so kung tinuod nga Kristohanon gusto sa Dios nga himo kang balaan ug ang pagkabalaan paghimo sa pagbalaan nga sa kinabuhi mao ang paglikay gyud sa pagbuhat og sala so mao na nga tinuod kang Kristohanon ha tinuod ba mo mga Kristohanon ini ha ini ano magkaluya mo gini ha tinuod ba mong Kristohanon amen kusgon diay mo kusog mo ang tinuod nga Kristohanon unsay buhaton nagtinguha siya nga mahimong gawas nun sa sala naninguha naningkamot na dili magbuhat og sala kay nga naman dili gyud dapat sa Kristohanon nga libre lang ang pagkasala diba na kira ni darayhan niyo ang Ginoo diba ginagmay ron siya makakaning ginagmay diba bisyo ginagmay sigarilyo ginagmay inom-inom o ginagmay puro na ginagmay Lord kaya na lagi ninyo mong pasayoon kay puro na doon yung ginagmay diba libak ko ginagmay malikas ko ginagmay pero kahibaw mo lisa nagsugod ang dako ha diha sa gamay walay naghaling og lasang nga inighaling niya dako diretso ang kalayo gamay ra gyud nga kayo o sara na kabilog inigduslit nimo gamay ra kayo ang imong kayo nga giduslit pero moabot ang panahon nga mudako singonan na siya nga kung kita mga Kristohanon nagbuhat ng ginagmay ra man ni pastor nadaro next smile lagi bahala mo sa kinabuhi basta kay di gyud sa pwede kaya ang Ginoo wala nagtan-aw sa gamay o dako nga sala ang gitanaw sa Ginoo ang sala gyud na siya either gamay o dako ang tan-aw sa Ginoo sala na siya di ko gamayngon nga magbuhat na kog dako pastor kay sala ra man gihapon dili po da mao kay nga naman ingon ang pulong sa Dios kag sa tagsa matubang sa Ginoo o naay librong mablihan katong imong gipangbuhat di ba so mo na nga di gyud pod siya kanang kaingon ka nga dako ulan akong buhat ni kay okay ra man di ay kay parihar man sala wala ko na nagpasabot na ay silot sa Ginoo anak nga mga kategori sa mga sala kung tanaw sa Biblia klaro kayo na nga ang Dios muhatag gyud og husay tungod kay ang Ginoo mao siya ang tinuod nga hustisya so walay pinalabi ang Dios kung nagbuhat ka gamay dako nga sala o unsa man diha ginagmay lang ang Dios na ibalos niya na so mo na nga
gikinahanglan sa mga Kristohanon nga tinuod. Ya, tinuod na kung isgutan na kaysa una, claim ta nga Christian. Claim mo sa una Kristohanon. Ha? Kristohanon mo buta sa una kay ang kasagaran nato ang Kristohanon nagtuo nga si Kristo. Nagtuo ta na si Kristo, nagtuo ta ni Kristo. So Kristohanon na ta kay nagtuo ta ni Kristo. Pero wala nagpasabot nga nagtuo ka ni Kristo, Kristohanon na ta. Ang tinuod Kristohanon makita sa Kristo diha sa iyang kinabuhi. Meaning ang kinabuhi nga imong kinabuhi karon adunay kausaban o adunay reflection sa Ginoo. Sabot mo sa reflection, ang kinaiyahan sa Dios naa na nato. Na ba may kinaiya sa Dios? Ha? Na ba? Katugon mo diha. Okay, na ba tayo kinaiya sa Dios nga naa ninyo ron? Ha? Unsa man pananglit? Ha? Ha? Buhat ang Ginoo di gid mo buhat og daotan, puro gyud maayo ang gibuhat sa Ginoo. So ang kinayahan nga gi-impart sa Ginoo sa tao, na gihatag sige nato. Kining gugma kinaiya na sa Dios. Kung tinuod ang Kristohanon, dapat nahigugmaon ka sa imong isig ka tao, nahigugma ka sa imong silingan, nahigugma ka sa imong mga tao sa imong palibot, sa imong palimalay, ug labaw sa tanan kung tinuod kang Kristohanon nga naa diha ang kinaiya sa Dios nga gugma, nahigugma sad ka sa imong kaaway. Ha? Okay ba higugmaon ning kaaway? Ha? Ni agad mo higugmaon eh. Diba ang kay kaaway mo ino lami ani mo higugmaon eh. Diba? So gaksunin mo na dang tuok bitaw. I love you. Ingon dayon. So ingon ana ang tinuod nga Kristohanon. Aduna tay kinaiya nga gugma gikan sa Ginoo. Ang Ginoo bitaw giayo-ayo sa ulata, gibunalan, luwaan pa siya, pero pag ingon pag-abot niya Dios sa cross, sa Ginoo. Sa iluan ng mga tawhana, hewan nga sayod, silang gibuhat. So grabe ang gugmas Ginoo alang sa mga tao. Kita kay lahi man ta Lord, neto kontra Ginoo, kuhaan na to. Di ba? Atong sa iyampo na to nga Lord, pwede kuhaon na nimo. Di na nimo kuhaon Lord, ako na lay kuhaa. Di mo ring nana usahay ato ang mation ba? Kay nga naman, wala na to na-exercise ang gugma nga kanabang kinaiya sa Dios nga naa na to. Di ba? May gugmaon ba mo? Ha? Napay gamay. Mga ngayon gamay, no? Ha? Ginagmay yun ang inyo. So, a true Christian desire to be free from sin. So, tinguhaon na to. Diba? Tinguhaon na to na mahimo tang gawas nun yun sa sala. So, nikayin na ninyo. Ang holiness, it requires kana bang maglikay ta sa sala na to ang i-encounter ka na adlaw. So, kada adlaw na may encounter, kada adlaw na may mga butang atong masinati. So, mana nga atong free atong pagalingon sa sala. Okay? So, ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang atong team ron, giunahan ni Ate Sabet sa naging simana, obeying God, even kinsa man si F. Ha? Kailan mo kinsa ni F, daghan ni kaayos tong kinabuhi. Motuman ta sa Ginoo, mo-obey ta sa Ginoo, bisan paog. Ha? Okay, tanan na to niha unsa man ning bisan pa sa atong kinabuhi. Nana dighang mga kanang F diha o sa Bisaya pa na bisan pa. Sa pa na to og, di ba? Tuman tas Ginoo, musunod tas Ginoo bisan pa og unsa man. Tanan na to ni. Usa ka example na ho dinha ang kinabuhi ni Moises nga nagtuman sa Ginoo. Iba mo si Moises, kailan mo Moises? Okay, si Moises ang pinaka kanang great leader sa tibuok Old Testament. Nanong leader siya nga maayo tungod kay gidani nga mga tao more than 2 million ka tao. So, mura ni siyang presidente, pero si Presidente Duterte naaman sa daghang mga aliados, naaman sa naamay broadcasting, naamay
TV nga mutabag og endorse sa iyahang mga programa, pero si Moises wa ni siya TV, wa pud ni siya endorser nga mga tao. Iya ra yun uban sa Ginoo. So mana nga si Moses is the great leader of the Old Testament. Great leader gini siya, di matabang ang leadership ni Moses nga ang mga tao yang gigiyahan gikan sa Egypt ngadto sa Promised Land. So mana nga si Moises, before pa siya obey sa Ginoo, Moses kinalaghanan kayo sa mga gisan pa. Ha? Ingon din ha. Una sa tanan, gitawag sa Ginoo si Moises sa diha nga dito siya sa bukid sa Sinai, namalhin siya og mga karnero. Pag-abot niya dito sa Mount Sinai sa bukid, pag-abot niya sa tiilan sa bukid, dahil tingog yang nabati. Naingon nga Moses, tangtangan ang imong sandal, tungod kay kining yuta nga imong gitumban, balaan kini. So mana nga, way daghang pangutana, gikuha ni Moses ang iyahang sandal, o niya, naingon sa Ginoo, kinsa man ka, Ginoo. So mana nga, ingon ang Dios nga, tawgon ta ka, suguon ta ka nga, muadto sa Ehipto, aron kapakuha sa akong mga katawan. Tungod kay nabati na nako ang ilahang hilak dito. So grabe ang kahimtang sa mga Israelites dito sa Egypt tungod kay gihimo silang slave. So gusto sa Ginoo nga si Moises iyang suguon aron nga katong mga tao nga tuwa dito kuhaon niya gikan dito ngadto sa Promised Land. Ang Promised Land is mao ang Kanaan. So ang Israel mao na siya ang Promised Land nga gihatag sa Ginoo para sa mga Israelites. So unsay gibuhat din ha? Ingon si Moses, number one excuse ni Moises, ingon siya, apan ingon si Moises, kinsa man ako nga imong paadtuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. So sa diha nga giingon sa Ginoo si Moises, lakaw nga to sa Ehipto kay kuhaan akong mga tao dito. Unsay gitubag ni Moises? Kinsa man ko Ginoo nga imong suguon? Ingon siya, una niyang i-believe, Lord, unsa ra man ko? Diba? Para na to, ubos naman ko kaayo. Okay? Ang si Moises, adun na siya pagtanaw sa kaugalingon nga ubos kaayo nga klase sa tao. Ingon siya din na, kinsa man ko Ginoo nga imong suguon. So number one niyang nag-excuse is, kinsa ko na siya. Nga naman, ubos ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon. Self-pity ba? Sabot mo sa self-pity, kaya bang murag duoy man ko, Lord, murag mag-picture ko ang ayan ng taan nga Ginoo. Nga sila ka lang Ginoo, nabitay daghan. Okay? So yun ang iyang gibuhat. So muna nga sa diha nga gisugo sa Dios si Moises, tanawan ninyo ang senaryo. Sa panahon nga ang Ginoo nagsugo ni Moises, direct nga sugo sa Ginoo. Og direktang nakadungog si Moises sa tingog sa Ginoo nga nagsugo niya. Mo dyan akong sige na o ampos Ginoo, Lord, lagi ako makadungog ko sa tingog, no? Sa kahay umuhang singog nga Ginoo. Pero si Moises nakadungog sa tingog sa Ginoo. Ingon si Moises, Lord, kinsa mo ko? Diba? O sugoon mo na ako ditong mayor, niya, itong mayor ka, kay na papirmahin eh. Kasi matiyon. Di uwaw uy. Pastor, uwaw man. Kaya lang, ang ayan ka namang bagagnaw, madwa dito. Si Moises, ingon siya, Lord, di ko pwede kinsa raman good ko. Okay? Na siya'y pagtanaw siyang kaugalingon nga ubos lang kaayo nga tao. Nga para niya, hari na iyang atoon, si Pero. Ang hari sa Ehipto, iyang atoon dito. Ingno niya nga pag-ausan ng mga Israelites sa imuhang nasod. Ingon si Moises, good ko'y ability anak nga mo adto sa hari o maghisog dito na pag-auson ng mga tao din gikan sa Ehipto, pag-auson ang mga Israelita. Kaya nga naman, kasi pagtanang ni Moises yung kagalingon, siya'y pagtanaw sa yung kagalingon na para niya di niya kaya, na para niya di ko angayan nga matubang nito sa hari, dili ko angayan nga klase sa tao nga moadto dito. So, unsay giingon sa Ginoo? Klaro kayo ang sugo. O gingon si Moises, Lord, gingon ni Lord, kinsa ra ang gulpon ko?
Di ba? Masahe na anak to, no? Nga, pwede sikuan lang, kaya murag, maayo to manunti. So, na yung mga excuses, na ay mga gibuhat si Moises nga pagpalibad sa Ginoo nga di siya able or dili siya capable nga moadto sa hari tungod kay wa siya self-confidence. Nanang may wa siya self-confidence. Kay para sa kaugalingon, kinsa raman ko. Kasuway mo nga nawadaan mo confidence sa iyong kaugalingon nga kinsa raman gulpod ko. Diba? Kasuway mo ana. Kasuway mo mingon ka kinsa raman ko. So, ingunana siya. Ikaduhang butang, Moises obeying God even if dili siya maayong musulti. Si Moises, ang iyang siguro yung balibad na Lord, hindi ko pwede ana kay kinsa naman ko. Ikaduhan yung balibad mao ni. Ingon siya sa chapter 4 verse 10. Apan si Moises miingon sa Ginoo, apan Ginoo dili ako maayong musulti sukad pa kaniadto. Yungit ako og magkanga-kanga nga musulti. So naman ko sila yung balibad sa Ginoo nga di siya musugot. Nga Lord, di sa ko mo sugot ang imong sugo ha kay nga naman dili baya gyud ko kamao manulti. Unya yungit pa ko kasama sa yungit. Na bang di kayo clear ang iyang YS. Unya ko siya R. Okay? So di man ko angayan na Lord, di man ko kamao mo pronounce, di man ko kamao anang mga butana. So mo na nga ingon si Moises, magkanga-kanga mo ko Ginoo. Unya sukad pagyud ni sa una. Tanawa ni yung balibad ha. Sukad pa ni kani adto nga yungit gyud ko. Unya magkanga-kanga pagyud ko mo istorya. Kay mo nga nung si Moises giingan sa Ginoo, si Moises adapted ni siya sa rayna sa Egypt. Og naka-eskwela ni siya sa harianon nga mga eskwelahan. Kaya nga naman, dako na siya ng layas gikan sa Egypt. Kapag nakapatay siya og Egyptian, mapay ato nga time sa ng layas. So meaning, educated kaayo ni si Moises nga tao. Pero nga ngayon sa Ginoo nga Lord, yung trabaho ko. Unya di ra ba ko kamo manulti Ginoo. So lain na po niya nga rason. Nga dili ko mo sugot ana Lord nga maato ko si ito tungod kay di baya ko hibaw manulti ha. Okay, mauwaw baya gyud ko, yung trabaho gyud ko, magkanga ba jud akong sinultihan. So usa na pud ni ka lain nga butang nga iyahang gibalibad sa Ginoo nga di gyud siya mosugot sa sugo sa Ginoo. Okay? Sunod, ikatulong balibad ni Moises. Dili siya ganahan nga sugoon sa lakton nga pagka istorya. Kabantay mong sugoon mo nga ibalay dayon ninyo. Kuha kang kuhaan. Inigabot mo. Oh, uy, kuha ko na itong kuhaan. Di ba yung nana? So, na may assist ba? Murag basketball. So, unsay giingon dia Exodus chapter 4 verse 13. Apan si Moises miingon. Okay, ingon na si Moises ha. Pasayloa ako Ginoo. Apan kung mahimo, lain lang subua. Okay? Bubuya gini Moises ay. Ingon siya, Lord, mura di gyud na ho na kaya. Sayloa lang gyud ko Lord. Pwede baglain lamay subua. So lain balibad na po ni Moises. Nga lain lang subua Ginoo kay di ko ganahan ng subua sa istorya nga kana bang wa siya ganahin sa sugo sa Ginoo. Mo kay namdam mong Jonah tong giwali nga tisabit sa dayong semana. Nga si Jonah instead madto sa Ninive, sakay nga ilong barko kay mo palayo. Kaya nga naman, wa siya ganahe nga musugot sa Ginoo ato nga time. Si Moises po, wala po siya ganahe sugot sa Ginoo. Imagine po kung sa kadaghan itong mga tawhana, ug kahibaw si Moises, nga kining iyahang half-brother ni niya, kay maingon ta nga, adapted man siya sa Rayna, kining hari diri, mura na siya half-brother ni Moises. Kay nga naman, nagdungan ni sila dako, kay ilas Moises o kinsa ning tawhana, nga hari ngayon tuod. Kaya maldito ni kayo nga hari. Kung man ay Moises, Lord, pasaylo alaman dyan ko. Lain-lain pagtuan, lain lang may sumuha Ginoo. Di ba?
murag baog sugo kasi nginahan yo ang ganahe. Si Jala may subo ama kay di ko kahimo ana sa inana ang gibuhat ni Moises. Pero sa diha nga daghan si Moises og excuses, ang Dios nagpadayon pagtawag kang Moises. Ug hangtod ning sugot si Moises bisan pa og siya dili confident sa kaugalingon na bang naluoy siya siyang kaugalingon. Ikaduhang butang nisugot si Moises bisag yungit siya, nagkanga-kanga siya, ug labaw sa tanan nisugot na lang yun si Moises bisan og wala siya ganahin sa sugo sa Ginoo. Mutuman ka sa sugo sa Ginoo, sa diha nga ang tao sugoon sa Ginoo o makabati mo ang sugoon mo sa Ginoo. Sa kayo mo ang buhaton. Parihat batang Moises no, nga reklamador kayo. Nga Lord, pwede maglain lamang po'y panto ang Ginoo, pwede maglain na subuha. Kaya wag ko ganahian ng subuha. Okay? So daghang mga tao nga gusto nga ang Ginoo, gusto sa Dios nga mosunod niya. Aduna daghang mga tao nga gusto sa Ginoo nga kana bang mutuman gid unta sa sugo sa Ginoo. Apan daghang taong balibad sa kinabuhi tungod sa daghang nga mga rason nga naa nato. Okay? Daghan ta nga rason gyud, ambot lang og wa mo rason, pero daghan ta kaayo rason sa kinabuhi. Usahay mauni mo babag nato o mubira nato palayo sa Ginoo. Na di nato matuman ang Ginoo. Laing tao dinhi gitawag sa Ginoo. Adunay usa ka tawo nga gusto mosunod kang Kristo. Tulo ni sila gitawag sa Ginoo. Ang usa ng verse. Matthew chapter 8 verse 19. Ingon ang pulong sa Ginoo niya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon. Magtutudlo andam ako sa pag-uban kanimo bisan asa ka moadto. So adunay usa ka tawo nga wala tawag sa Ginoo apan willing nga mosunod sa Ginoo bisan asa ang Ginoo moadto. So adunay mga tawo nga kana bang kuan sila kanang naigid sila kaisog ba nga mosunod sa Ginoo bisan og nabati nila nga tawa siguro ko tawag sa Ginoo pero willing sila nga mobuhat sa bulato sa Ginoo. Ug aduna puy tawo nga gitawag sa Ginoo unsa nga giingon din ha. Gina mo sa katawo sa Ginoo mo sunod ka nato. Unsa ang rason? Sa Lord pwede bag muli sa ko sa mga kay nanghid sa ko sa ang ginikagan. Unya ang usa ka tawo ginas Ginoo o sunod nako. Unsa ang rason? Lord, muli sa ko kay ilubong sa tunako ako ang igsuon o ginikanan nga namatay. So ingon sa gingon ni Jesus, sabdi ng mga patay nga mulubong sa ilahang mga minatay. Ngano man, unsa mo pasabot ni Jesus din ha? Ang gusto sa Ginoo nga buhaton sa tao is kana bang naatay willingness to obey sa mga sugo sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo pero daghan tag excuses sa kinabuhi. Na Lord, ayaw sa lang Ginoo kay mura magdi pa nako ni mag-give up. Ako ang naay gigulit-gulitan karon. Nay daghang mga tawo nga nakasabot sa pulong sa Ginoo apan wala sila mo grow, wala sila mo kana bang kung makabantay mo daghan kay ta sa una. Nangawa sila, ganun nangawa man. Hindi nila mabuhian ang ilahang mga even F. Di ba? Di nila kayang buhian. Nga naman, Lord, musunod ko nimo pero naapa man eh. Di lang sana ko ni kuhaon, Lord, kinabuhi ra ko dire. Di ba? Di lang sana ko ni kuhaon Ginoo kay paborito ra mo jud nako kayo. So, asa lang sila? Nawa na. Okay? Wa na kaya di nila mag-give up na, di nila na mahatag sa Ginoo tanan nga naa sa ilahang kinabuhi. So, yan gingnan ang tao. Sunod nako. Ang tao nga willing nga mosunod giingnan sa Ginoo, kini tawa na giingnan sa Ginoo. Ingon siya nga, Lord, willing ko mo ba nimo bisan asa ka madto. Unsay gitubag ni Jesus niya? Maingon si Jesus, Jesus maingon kaniya. Ang mga milok may mga taguan, ug ang mga langga may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. So adunay tao nga willing nga mosunod sa Ginoo apan adunay discouragement nga gisulti ni Jesus. Sunod ka nako, agoy, wala pa tay hotel. Di ba? Sunod ka nako.
may pangmilo. So, kailan mo milo? Ha? Kailan mo milo? Tinggaw. Okay. Wala na diri siguro, no? Gatos bilang, nagani nas bilang. Ang milo, mura siya giring. Nadako. So, karang baho agyo, di matabang. Sa kabaho. O ang pinakamahal na kape karon sa tibuok kalibutan, tae sa milo. O tinood, i-research niyo, pinakamahal na kape sa tibuok kalibutan karon, tae sa milo. Wala nga ingon si Jesus, may pang mga milo na apay kapahulayan o ang mga langgam na sila'y mga sag nga ilahang ulian. Pero ang anak sa tao walay igo nga dapit nga kapahulayan. Buot pasabot ang pagsunod sa Ginoo dili sayo. Ang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo dili intawon hayahay ug dili hamugaway nga klase sa kinabuhi. Kuha ninyo nga ang tao nga willing mosunod sa Ginoo, gingnan sa Ginoo, sunod na kanako. Basi ning mosunahan mo sabi mo una. Magtutudlong is balaod, lami ni kinabuhi. Kaya nga naman parisiyo ni. Lami ni sa klase sa kinabuhi. Sa lain pagka-istorya, dato ning tawana nga willing mosunod sa Ginoo, pero gingnan sa Ginoo, sunod kanako. Wa ra ba jud koy dapit nga kapahulayan nga klaro. Gipakita ni Jesus nga ang pagsunod niya dili gyud sayod nga klase sa kinabuhi. Ang Kristohanong kinabuhi nga gusto nga ipasunod sa Ginoo nato dili sayod. Nganong mayong kung dili sayod, kay kung sayon pa dali ra ka nato biyaan ato ang bisyos kinabuhi ug sayon pa. Kay lisod man lagi mo na nga gi-discourage si Jesus ang tao nga mosunod kanako, pero mao ni ha ang mahitabo nato sa unahan. Ang mga milo na ay katuganan, ang langgam na isalag, apan ang anak sa tao wala yung kapahulayan. Meaning, obeying God even if naa sa kawadon. Okay? Naa sa kawadon. Bisan pag naatas kinabuhi nga lisod, Kristohanon ka, nagkalisod ka, ayaw yung biya sa Ginoo. Kaya nga naman, part na sa to ang Kristohanon kinabuhi. Jesus gani, willing na siya unta nga magpakamatay. Pero ingon siya, nag-ampo sa Ginoo nga Lord, Amahan, pwede ba kuhaan ng kupa sa kuha tubangan? Meaning, buot pasabot na nga si Jesus mismo gusto untang mong surrender. Mayroon ka siya nga, Lord, pwede ba di na lang tumuda yun? Sa ahong kamatayon. Apan wala na buhatan ni Ginoong sa Kristo, kaya nasayod siya nga walay paglaom nga mahimo kung dili siya mamatay. So mo na nga willing si Jesus and give up sa kinabuhi alang sa tao, hatag sa kinabuhi alang na tanan. So, unsap ka? Willing maghapon ka muhatag sa Ginoo sa itong kinabuhi. Nagisan pa o kalanrakas sa niya ito ang kahimtang sa kinabuhi. Di ba? Isan pa o kalisod-lisod na ta. Still ba mo padayon ka sa Ginoo? Ngayon sila, lami ni Kristohan, hindi man lagi. Uy, di yung taong lami ang mahimong Kristohan. Nga naman, ang mga bawal, ang mga hilig ni mo sa una, bawal na karon. Lami, di na. Diba? Daghan na gidili. Mo na nga daghang mga tao di mo adto sa laing mga relihiyon, kaya nga naman di ka diha kay di na ta kainom, di na ta magpamimbro din ha kay di na ta kapista, di na ta magpamimbro kay di na ta kapang disco. Ila jud taong gikawilihan ng mga butana na di na jud ta kahimo kung musuod daan ng relihiyon na. Ang pagsunod sa Ginoo dili sayo. Ug mao na ingon ang pulong sa Dios, willing ba ka nga mosunod sa Ginoo bisan ingon ana ang kahimtang? Okay? Andam ba ka nga mosunod niya bisan unsay mahitabo? Ha? Okay ba mo ana? Andam mo sa unsay mahitabo sa kinabuhi? Awayon man kasi mong bana, ingon ka buwag na ta kay lain na kag relihiyon. Ha? Sa kayong buhaton, ay ayaw yung taon lang, mabalik na lang po sa itong relihiyon. Pag-sure mo niya. Di ba? Willing ba ka? Or andam ba ka nga musunod sa Ginoo bisan unsay dangatan sa kinabuhi? Salamat sa Ginoo. Kaya hindi nga kayo. Ha? Mura magpininood na lang imong pastor.
Tininood yun eh. Kay, kung sa muli ka magtininood. Di ba? Andam ba ka? Sunod sa Ginoo? Rain or shine? Bahalag uwan, bagyo man. Basta kayo sunod ko sa Ginoo. Ikaduhang pangutana, sanawan ingon siya din ha. Bising sa na ko kwenta niya po ang sweldo. Pas mo naman ko sa simana ni. Andam ba ka? Gusto mga pas mo na? Ha? Andam ba ka mo sunod sa Ginoo? Bisan og ang ato ang kita dira kaigo sa to ang pagkaon? Nawiling ba ka nga di sa kuron magtrabaho kay kinsimba na mo ron, di ba? Ang tao usahay mo pili man ta duha ka butang atong pilian. Instead nga ang kanang adlaw iyas Ginoo niya manginjawat ta nga adi sa kinsimba ron kay ako sa buhaton kay jawat na lang. Pero may pang-unggoy, nakakwenta pa. Yung pang-unggoy nga, saan doon na pukwenta ni, pas mo naman yun ni. Diba? Pero tubig ako po niyang ginom. Paano lang ba mga... So, are you willing? Sa pagsunod sa Ginoo, bisan unsay mahita po. Di man po siguro ta mga pas mo, no? Kaya ang Diyos na ito gamahanan man. Di ta mga pas mo. Kaya mong kahadlok, why mapas mo na to? Kaya na pa napas mo? Nagniwang na ko ron. Diba? Ug muniwang na ko, dihan na mo, ayaw na mo tuo na mo. Muniwang no, bitaw. So, ikaduhang pangutana. Andam baka mo sunod sa Ginoo bisan sa kawadon. Kanang kawadon, kana pang wa na gyud mo ba nga wa na jud kay kapaingnan. Diba? Bisan pag imuhang silingan, igsuon nimo murag di na siya makaduol, di na kakaduol nila. Kaya nga naman rejected ka, lahat mo na, gabaan na ka, kailangan ka yung relihiyon. Sudsud pa na relihiyon na, tuwara. Gigabaan na mo. Diba? Asa na mo ang ilubong? Nako. Kadakog CR ng likod, ilubong yung mga diha. Diba? So, daghan at mga kawadyoon bitaw, usay mo hadlok na to, nga, uy, bitaw no, anong isunsukan pupuan eh. Diba? Di habi ito tayo naghandi mo tismuhan. Pagkapila ka simana, uy, yung ano ka man? Kaya giluto sila, unya, gimahay-mahay. Tanawa, susud ka diya, di naman takakuan. May na. So, andam makasunod sa Ginoo bisan sa kawadyo. Amen? Amen. Ha? Bantay bitaw. Amin mo diha. Makahilangan ko ba yun yung way kwarta? Anong duminin yun ha? Ha? Paita. Makahilangan yun yung way kwarta, no? Yan, pag yun. So, ilanat din mo sa kagool, labi nagpadong na nagmaningilay. Di ba? So, bisan sa kawadon, bisan o, bang wak na yun tayo mahikap, wala tayo mahimong. Yun niya, nukto kita mong goy. Kung sa pagkahatalo, kamangaon yun ka, napatay mga anak. Kamana nga, ang challenge sa ko ninyo ng kapuntagon is, andam ka ba sa pagtuman sa Ginoo bisan sa daghang mga rason sa kinabuhi? Daghang tag rason, di ba? Rason dire, rason dito. Ang pangutana is willing ba ka bisan sa daghan ng rason? Na willing ba ka mo biya sa imong trabaho, ibaylo nimo para sa Ginoo? Unya na nila bunon, total, inigwali na ho, labunon raman jud gihapon ni, di manimudagan. Di ba? Usahay ka mong labat kag siniguro kay Sabado ra baron. Naglabas ka niya ting simba. Sila sa nang simba, sunod simana na lang tang simba kay naghatag labunon. Di ba? Di gyud na mudagan yung labunon gyud, Ginoo. Di gyud na siya mulakaw. So mo na nga willing ba ka or andam ba ka sa pagtuman sa Ginoo bisan sa mga rason sa imuhang kinabuhi. Imuhang rason ha, sunod is unsa ang mga rason nga makababag nato or sa atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ikaw may nakahibaw unsa may imong mga rason? Daghan kag rason? Unsa man na?
kuhaan na lang na karon nga wa na kay rason nga mo balibad sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. So daghan kag mga rason sa kinabuhi, daghan kag excuses sa kinabuhi nga pwedeng mo bitag nato palayo sa sugo sa Ginoo. Pero ang challenge sa ko ninyo karong kabuntagon, unsa man ang mga rasona, unsa man ang mga even nimo nga angayan i-give up nimo, angayan nga imong i-surrender sa Ginoo aron nga imong papangalagad sa Ginoo. Makapadayon ta straight, makapadayon ta pagsunod sa Ginoo bisan unsay dangatan, bisan unsay mahitabo sa kinabuhi nga makatuman gyud ta kung unsa ang sugo sa Ginoo. Okay, unsa man nga mga rason? Ha? Kaya ba ko daghan mo rason? Ang uban gani dinhi negosyante pero gibiyaan nila lang negosyo for the sake nga mosimba sila. Diba? Ang uban ninyo diri mga businessman siguro, ibiyaan ninyo ang negosyo, mga sa pamuliha, nga mga daghan o kabisihan sa kinabuhi na siguro may basakan, hindi pangatiman, nga need ninyo ang tarong adlaw pero ibiyaan ninyo na para sa Ginoo. So mo na siya ang pagsunod sa Ginoo. Na willing ka mo give up sa mga butang nga mubabag din mo pagduol sa Ginoo. Yan isa lang na. Diba? Ingon si Jesus, sagdi lang minatay diha nga maglubong sa mga minatay. Sagdi nga, basta kay ikaw, sunod na ko. Ayaw na, daghang panglingi-lingi diha. Kaya ingon si Jesus, ang tao nga magdaro, nga maglingi-lingi, dili siya takos sa gingharian sa Ginoo. So, buot pasabot nga sa diha nga musunod ta sa Ginoo, wa na gyud tay balikay. Na, way lingian. Kay kahibaw ta unsa na sing likod. Okay? Ibaw ta unsa nga mga butang nga mo pira na to palayo sa Ginoo. So mo na ang challenge sa ko ninyo, duha ka butang, andam baka sa pagtuman bisan unsay mahitabo sa kinabuhi nato. O ikaduha, unsa ang mga rason o mga excuses na to nga mo pira na to palayo sa Ginoo. So nana ninyo kamo ray makatubag ana kay kamoy nakahibaw unsay inyong kinabuhi, unsay nakabisi ninyo, unsang mga butangan nga inyong gibuhat pirmi, kamo rin na sayo na. So pag-istorya mo sa Ginoo, unya kana be willing nga mo give up sa bisan unsa nga makababag nato palayo sa Ginoo. So mag-ampo ta alang sa pag-Dios. Lord, salamat kayo sa imong pulong Ginoo nga nagtudlo ka namo karon sa pagtuman gyud sa imong mga sugo bisan pag aduna mi daghang rason sa kinabuhi. Lord, salamat sa imong pulong, salamat Ginoo nga ikaw Dios nagapadayon sa pagpanalangin niini nga ang tanan nga nakadungog niini Ginoo mutuhop kini sa mga kasing-kasing ug amo gyud ni Ginoo kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Itugot Lord nga ikaw mag-bless Ginoo sa imong katawhan ug magapanalangin ka nila Ginoo sa pilo-pilo nga mga pamaagi ug itugot o Dios nga walay bisan usa namo diri nga makulangan Ginoo sa bisan unsang butang. Dalaygon ka sa walay katapusan ang ihatag Ginoo ng himaya ug dungog diha lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.